simbalay sa panimalay ni Tatay sa Dela family. Tay, daghang salamat sa imuhang pagpadayon sa pulong sa Dios pinagi sa inyong mga kinabuhi. Tayo palakpakan si Tatay sa iyang kinabuhi. Tay, salamat sa iyo, Tay. Salamat, Tay. Amen. Palakpakan na to si Jesus. Let us pray, mag-ampo ta. Mga bata, ipiyong na to itong mga mataon. So, kita pag-pray, ipiyong ang mga mataon. Ito. Ipiyong gina. Let us pray. Nabinggamhanan na mo nga Diyos, salamat sa dakong pribilehiyo diin makadungog na pulmi sa mga pulong gamit imong alagan, Lord God. Lord, ikan sugod sa mga pag-ampo atol sa mga pulong atol sa pagtapos temporaryo, Lord God. Ako mga pag-ampo at tanang mga pulong among madunggan, Lord God. Kini may tisok sa tambok ngayuta sa among magkinabuhi. Magkinabuhi kami, Lord God, nga madaugon. Magkinabuhi kami, Lord God, nga ikaw ang naprayo sa mong kinabuhi. Magkinabuhi kami, Lord God, nga magmatarong sumala sa mong pulong. Lord, ang pagkamatarong ni mo, Lord God, naa ka na mo. Ang pagkinabuhi, Lord God, nga madlukon ka ni mo, Lord God, timailhan na kami na natatakan sa balaang espiritu. Holy Spirit, mamuhat ka sa matag-usa sa mga kinabuhi, ikan sa mga bata, hangtod sa mga hamtong, gampo ko nga ang mga pulong, ang mga madunggan, Lord God, kini mahimo ugan nga madasi kami, malikon kami, o panalanginan ni mo matag-usa sa mga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. At namingon, Amen. Amen. Okay, so tagi-distribute ni Ate Jorica atong communion. Dili na magtingog ha. Si Nicole walay ka partner. MP3 mode. Ako kunit ka magkaya mo. Hoy, diyan na. Ayaw mo pag-ilog, anak. Ibuta. Diyan, ibuta sa kilid. Kilid. Gabi-gabi po din ako sa hawa. Ilisayin na lang. Ilisayin ka tunga. Tiluwela. Wila. Wala na baso na. Ah. Saba ba? Saba. Okay, ito ipataas ang bread, kanang biskwit, kanang bread. Okay, kanang bread, nagsimbolo na siya sa lawas ni Jesus. Lawas ni? Okay, lawas ni Jesus. Muna nga, every time nga mag-ampo ta, magpasalamat dito sa kaluwasan ato na dawat ikan sa Ginoo. Amen? Amen! So, karon na po, magpuyong na punta sa itong mga mata para mag-ampo si Pastor o panalanginan atong mga kinabuhi pinagi sa itong communion karon. Praise God. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa imuhang gugma, way silong sa landong. Lord, panalangini kining bread na nagsimbolo sa imong lawas. Salamat sa kaluwasan among nadawatan Ginoo gikan kanimo. Salamat sa imong kamatayon nga kami o God, hallelujah, nahimo nga madaugon bisan pa man sa mga balatian giayo nimo Lord God tungod sa imong kamatayon Ginoo. Lord God, salamat Ginoo niya mga bataa, hallelujah.
magtubo madlukon, magtubo nagsubay kanimo, nagtubo Lord God, hallelujah, nga ang mga pulong ila nadunggan Ginoo, naitisod sa tambok mayuta sila mga kinabuhi. Lord, ilayo sila Ginoo sa mga balatian sa pangalan ni Jesus. I apply the blood of Jesus. We remember you, Lord God. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Ito ibayaw ang fruit of the vine. Kung sa kanina yung fruit of the vine, ang dugo ni dugo ni Jesus. Kaya minaw gina sila. Okay, ipataas ang dugo ni Jesus. Amen. Ginoo, salamat kaayo sa imuhang kamatayon. Salamat Lord God, nga pinaagi sa imong dugo, gibayran nimo among kalag. Salamat sa imong dugo, giayon nimo among balatian. Salamat sa imong dugo Lord God, kini nag-redeem sa among mga kinabuhi Lord God. Bisan pa man Ginoo, kini among pag-aambitan, panalangini kini ugad. Kini musulod sa among lawas na ang balatian among maayo sa ngalan ni Jesus. Nagsulti ka sa imong pulong Isaiah 53:5. Ang pinaagi sa imong sama di mo minggi ayo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. We remember you, Lord God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Paminaw. Hindi magsaba ba? Paminaw ko siya. Paminaw mo dito. Punta mo dito. Okay, before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, ato na gining nabatasan nga mupugas ta sa Ginoo. Amen. Bible na ingon, ang tao nga generous, ang tao nga mupugas, ang tao nga kanunayon nga muhatag para sa kaymayaan sa Ginoo, muoni ang ginatawag to breakthrough sa atong kinabuhi, no? Balaanon sa Ginoo atong mga kwarta, panalanginan sa Ginoo atong mga kwarta tungod kay kanunay ta nagapasidugog og atong gihata ang para sa portion sa Ginoo. So di ta maglangay igsuon muhatag tang malipayon diha sa pambuhi nga Dios. Yara gitu. Tagak gitu, butang. Ya, butang na. Very good. Praise God. Mga puta igsuon. Langit na na mga man sa ngalan ni Ginoong Jesus. Lord, nagapasalamat kami Lord God sa mga binhi ng ipugas sa imong mga katawan. Lord, I release 100 folds sa ilang mga pagkinahanglan. Tanang aspeto Lord God sa among mga kinabuhi, panalanginan nimo. Panalanginan nimo ang mga hunahunag kasing-kasing. Panalanginan nimo ang mga bata Lord God. Panalanginan nimo ang pugas Ginoo. Lord, gaampo kog abling langit imong ibuboy mong panalangin sa ngalan ni Jesus. Lord, I release the blessing of Abraham, the blessing of Jabez, hallelujah. Psalm 91, Psalm 23, Ephesians 2, Deuteronomy 28. Lord, imong mga panalangin Ginoo ginadeklarar na mo sa kanunayon sa pangalan ni Jesus. Ang tanaming mo amen. Amen. Okay, palakpakan si Jesus o bitang dugay. Kuya Dave, para sa pulong sa Ginoo. Kuya Dave. Amen. Praise God. Amen. Gabi sa tanan. Amen. Ano pangalan ako? Kuya Dave. Amen. So, let's read Romans 5. Kung kinsa ni Bible diha atong basahon ang Roma 5. Ana siya diha, busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo, kita may
kita may dinaitay na sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Praise. Lord, praise. Siya dira nga busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo o pinaagi diha kay Ginoong Kristo. Pinaagi kaniya nakabaton kita agianan paingon ining maong grasya nga atong ginabarugan. O kita nagkalipay sa atong paglaom sa pag-ambit sa himaya sa Dios. Verse 3. Labaw pa niini nagkakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Anang Ginoo nga we need to rejoice in times of trouble. We need to rejoice in times of suffering. Dili lang day buot pasabot nga nanghalagad ka sa Ginoo. Diha lang ka malipay. Yes, naay kalipay sa pag-worship kay Lord. Naay kalipay sa pag-follow kay Lord, but how about sa imong kasakit? How about sa imong struggle? How about sa imong hardship? And the Bible tells us, ana ang Roma 5 nga, we need to rejoice. We need to glorify the Lord in times of trouble. Ana siya, ug ang pagkamain ng tuson mahimong kalig-on. Ana siya, in times of trouble, kung we need to worship the Lord, if we follow God in times of trouble, mo na maghatag og kalig-on sa imong kinabuhi. Amen. Ug kapag laom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo ang gihatag kanato. So let's pray now in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and Lord. Speak to your people right now, Lord God. Lord, have your way, Lord God. Lord, I rebuke every distractions upon this place, Lord. I pray for your rema, Lord God. I pray for the revelation, Lord God. I pray for fresh anointing, Lord God. And I pray, Lord, kani mga bataa, Lord God, ikaw magahatag kanila wisdom and knowledge, Lord God. And even silang pag-eskwela, Lord, protect them, Lord. Give them the authority, the identity of you, Lord God. Speak to your people, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, ano siya, sa Romans 5, ano si Jesus nga kita, kung atong basahon, we are justified by grace. Iluwas sa Ginoo, pinagi sa grasya sa Ginoo. Muna, ana si Paul nga, we need to embrace in times of trouble, in times of good times, in hard times, we need to embrace the wato na to. Kaya hanop, ana siya diri ug ang pagkamay ng tuson, mahimong kalig-on. Ana siya nga, in times of trouble, kung naaman ka sa hardship karon, kung naaman ka sa negatibo nga butang karon, kung naaman ka sa sitwasyon nga wala nakakabalo sa imong sarili, embrace. Muna gitulo na Apostol Paul sa tuwa nga dapat dawato na to ug magmalig-on ta. Kay the more day nga naay problema nga nagian nimo karon, ana siya nga ug ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios naa na day kanimo. Muna in times of trouble naata sa problema, dili am jud buot pasabot nangalaga ta sa Ginoo. Okay na kaya itong kinabuhi. Yes, we nato Ginoo, but ang Ginoo mo disiplina po sa tuwang pinagi po sa problema. Amen? So now tulo ka puntos, tulo ba na? Now 3 points about unsay rema aning Romans 5. Number 1 ana siya persevere. Padayon lahutay sa Ginoo, kayo give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Ana siya ka if you remain in God's word ug sa iyang presensya, nothing will move you. Yes, naay shikining sa tong kinabuhi. Nay mga pagsulay sa tong kinabuhi, but dili ang solusyon maoy mo give up ka. Dili na mo yung solusyon nga, Lord, dili na ko mangalagad sa imo, Lord, tungod kay na ko'y problema. Dili na ko mangalagad sa imo, Lord, kay nakaagi kog hardship. No, dili ana ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay ana si Apostol Paul, you need to embrace and you need to keep move forward. Aron makalahutay ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Muna gusto ni Apostol Paul mahitabo sa tuwa. We need to persevere. We need to lahutay ba? Ano siya ka? If you remain in God's word, kung magpabilin ka sa pulong sa Ginoo, o magpabilin ka sa Ginoo, nothing will move you. Yes, we have naay mga shikiling sa imong kinabuhi, pero dili ka pasagdan sa Ginoo kay kauban nimo ang Ginoo. Amen. And number 2, if God is all you have all you need. Amen? Kung naaga ni si Jesus sa imong kagalingon, in times of trouble, in times sa mga problema o pagsalay sa imong kinabuhi, naa na kay kailangan, naa na kay assurance kay Lord. Kay ingon man yang pulong nga, in times of trouble, we need to embrace. So, in times na nga na kay hardship sa imong kinabuhi, dili day kaangay maratol, dili din mo lahi og sabot nga naa ka sa sitwasyon nga negatibo kayo, diha na nun ka mo give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili day mo gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, you need to move forward.
dapat yes naa ng negativity, naa ka sa sitwasyon nga wala na kasabot, but ang gusto ni Lord is you need to accept it ug padayon ikaupan nimo si Lord sa imong journey. Amen. And number 3 is God will restore. Ang Ginoo mo restore dyan sa imong kinabuhi. Bisan pag unsa ka negatibo imong kinabuhi karon, bisan pag unsa may na-feel nimo karon hopeless na ka, nawala na kag paglaom sa imong pagpangalagad, but God will restore if na may brokenness nga na-feel nimo right now. Kung na may mga brokenness, na may mga dili maayo nga pagbati nimo karon, ang Ginoo moayo jud ug restore jud. Remember in John mo to? Kasi familiar diri sa life ni Lazaro, ay story ni Lazaro ug si Jesus. Si Lazaro, giingnan si Jesus sa mga disciple. Jesus, atuwa si Lazaro dito kay nasakit siya ug kamatino na siya. But ana si Lord nga, dili siya mamatay kay kabalo ko nga pinangga na ko si Lazaro. Ana siya. Then pagkaugma to, ibalitaan siya nga namatay si Lazaro. Na siya sa verse John ang mabasa. Nya pag-adto niya sa Betsamani sa Nazareth pa to, nya pag-adto niya dito, giingnan siya ni Martha ug ni Mary nga, Jesus, ang imong pinalangga ang amigo namatay. Nya mo to, nihilak si Jesus. Di ba? Kabalo ka nga, ikaw na ka ba nga nung nihilak man si Jesus, nga kabalo mo siya nga maayo si Lazaro. Amen? Anong si Jesus nihilak man, nga dili man ta kailangan. Amen? So ano siya, he knew he was going to heal Lazaro. So why he weep? Anong nihilak man siya, nga kabalo man siya, nga maayo niya si Lazaro. Amen? Ano siya, Jesus saw Mary and Martha grief and pain and was emotionally. Grabe paghilak ni Martha ug ni Martha ug ni Mary kay namatay si Lazaro. But nganong nihilak man si Jesus nga kabalo man siya sa outcome nga maayo na si Lazaro. He was about to heal him, yet choose to feel with them. Nganong mas dipili man ni Jesus nga nihilak siya sa Lazaro, nga kabalo man siya nga maayo niya si Lazaro. Kaya nga kabalo man si Jesus kung unsay gibati nila. Jesus feels your pain right now and is with you in the middle of it. Kabalo jud si Jesus nga kaya kanya iyuhon, ug kabalo si Jesus sa imong pagbati karon. Dili ingon si Lord nga nakay pagbati karon, dili na siya mo answer sa imong mga prayer. Kabalo si Lord sa imong giagian karon, ug kabalo mo restore si Lord kung unsa may nawala sa imong kinabuhi karon. Amen. If you kung hopeless kay ka, kung naka sa panahon nga wala na kabalo sa imong galingon, naman ka sa panahon karon, naman ka sa season karon nga dry kay ka, wala na kabalo, nawala ka paglaom, but wala ka sagot sa plano sa Ginoo. Kaya ni Lord mo restore sa imo if you remain in His word. Kaya ka i-restore sa Ginoo. Kaya ka ipabalikon ang kalayo sa imong kinabuhi. Sa unsang mamahagi, if you remain in the God's word, kung magpabilin ka sa pulong sa Ginoo, mo na maghatag sa imong kalig-on, mo na maghatag sa imong kalayo. Mo na nga every time gani nga maluya ka, ayaw ka adto sa barkada. Amen. Yes. Ayaw ka adto sa mga bisyo. Amen. Ayaw ka adto sa mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. Kay ngano, only God can restore you. Yes, dili makasatisfy ang kalibutan si moa. Makahatag siya pleasure si moa, pero ang pangutana, pag human sa pleasure, unsay ma-outcome si mo kinabuhi. Magpabilin gyapon ka sa hilak, magpabilin gyapon ka sa grief, magpabilin gyapon ka sa lacking. Makaingon ka nga, nganong kulang pa man ang kinabuhi no? Nganong hawang pa man kayo? Kaya ngano, wala man nimo gitugot ang Ginoo nga mo'y maghari sa imong kinabuhi. Wala man nimo gitugot si Lord nga siya ang mupuno sa moa. Kaya mas gipili man nimo ang pleasure sa kalibutan kaysa sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba ka igsoon nga the truth will set you free? So kabalo ka kung ang sound pagkuha sa truth, kabalo ka sa makita ang kamatuoran. Ingon ang John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was God and the Word was with God. So kung wala ka kabalo sa imong sitwasyon karon, kung hopeless kay ka, kung wala ka kabalo kung asa imong padulingan, read the Word of God. Amen. Amen. Kung gusto sa Ginoo mahitabo si moa in times of trouble, in times of hardship, in times of mga pagsulay na imong nagian karon, kung paminaw nimo wala na kay paglaom, read the Word of God. Pangayuwa ang pulong sa Ginoo, pangayuwa ang rema sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Una, ayo jud dahiag sabot nga naa ka sa season karon nga buka kay imong giagian, lamang kay mga pagsulay. Yes, we have lagyan man jud tag pagsulay sa kinabuhi. Dili lang jud pugod pasabot nga nang malagad ta si Ginoo. Wala na tay pagsulay. Amen. Amen. Muna ingon sa Romans 5 nga
kay kita gigrasyahan naman ni Lord, gigrasyahan naman ta ni Kristo. Muna nga kita dili ta angay magpadaog sa problema, kun dili kitay modaog sa problema. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Amen. Walay ano siya, walay usa kanato nga mabuhi alang iyang kaugalingon. Ug walay usa kanato nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kabalo ka unsay ginapasagot sa Roma. Ana siya nga ang Roma manggod gina-preach niya nga about ang grasya sa Ginoo. Kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa imuha, even times nga maka-feel kag failures imong kinabuhi, kabalo gyapon ang Ginoo nga naay second chance because God is full of mercy and God is full of second chances. Ana si Lord nga ug ang mahinatuson mahimong kaligon, ug ang kaligon mohimong paglaom. Muna kung naman ka sa sitwasyon karon nga grabe na imong lala na kay imong sitwasyon karon, muna i-embrace nimo na ayo lahayag sabot na ka sa sitwasyon nga negatibo. Undang pa jud kag pagpangalagad sa Ginoo. Man ka mga lagad ka sa Ginoo o magpagamit ka sa yawa kay kung dili mo ka magpagamit sa Ginoo nay posibilidad nga ang yawa mo gamit nimo. In times of kablo ka sa kagamiton sa yawa in times of discouragement. Once ka niya ma-discourage ka, diha na mo sulod sa negativity. Tagaan kag negatibo sa kaway. Inon kanya nga wala ni paglaom diha kang Kristoy. May pag-iurot mo yung pleasure sa kalibutan kasi mga lagad ka sa Ginoo. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo sa na kurag pulong mo na. Dili man na makamoy makasatisfy sa imo but wala ka kabalo nga ang Ginoo ra jud dahilan nganong mapuno ka ug ang Ginoo ra jud ang restore sa imong kinabuhi. Amen. Muna ug ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios di kahuwad man nani sa atong mga kasing-kasing. So gihatag na ni Lord ang gugma sa tuwa. He showed His love. Ana gisyaw nga apan ang mga Dios, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Kabalo ka unsay gi-response ni Lord sa iyang gugma. Ana siya sa Romans 5:8 nga unsay pang ano siya ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Ginoong Jesucristo. Ana siya ang pinakadako day nga love ni Lord sa imong kinabuhi mao na ang gipakamatyan kaniya. Ang panguntaan na gipakamatyan ba ka sa mga pleasurable nga ginafeed sa kalibutan sa imuha? Gipakamatyan baka sa bisyo nimo? Gipakamatyan baka sa imong amigo? Wala. Ang the only thing na ma-restore ka sa imong kinabuhi karon is basa sa pulong sa Ginoo o pagpabilin diha sa pulong sa Ginoo. Amen. Ana siya sa verse 7 po. Wala ba mo kabalo nga igsuon kay akong ginasapian ko karon mao man ang nahibalog unsay kasuguan nga ang kasuguan makabuot sa tao sa panahon lamang nga buhi pa kini siya. Ana siya. And sa verse 2, tungod niini ang babaeng ninyo mo siya na pagtungod sa pagsakop sa kasuguan ngadto sa iyang bana samtang magapabiling buhi ang bana apan kun mamatay ang iyang bana siya mahigawas nagikan sa kasuguan may tungod sa bana. Ana siya ibog ni nga verse ba sumala niini siya pagaisipon nga mananapaw kung puyo. The verse. So dre, basaw na tong Romans 5:7 day talagsara nga adunay magpakamatay alang sa uban. Kabalo ka ang gugma sa Ginoo, palagsara jud ka ina. Kita baka ikaw din nakasala, ikaw pa'y pakamatyan. Diba ma-remember nimo si Lord nga bitaw no ako magipakamatyan mo ko sa Ginoo niya. Anong sayangon man akong kinabuhi? Anong sayangon man akong kinabuhi sa mga walay pulos nga butang diri sa kalibutan? Ana siya sa verse 7, talagsara nga adunay magpakamatay alang sa uban. Bisan pa alang sa usa ka tawong matarong hinuon ang duda gayud kahay mangako sa pagkamatay alang sa usa ka maayong tao. And verse 8, apan ang Dios magapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Gihatag ni Lord ang gugma sa imo nya. Unsa may response nimo sa Ginoo? Mo response ba ka sa Ginoo nga dili ka mosimba pagka Domingo? Mura gani na mo response nimo kay Lord nga mo serve ka sa iya ha. Mga lagad ka sa iya kay grasyahan ka sa Ginoo. Ug dako ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. In verse 10 ana siya kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios kita ipasiguli ngadto sa Dios. Pinagi sa kamatayon sa iyang anak nan karon nga napigsaguli na kita labi pang luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi. In verse 11, ug dili lamang kay kinira
dili lang mauna. Ano siya? Kung dili nga nagakalipay usab kita diha sa Dios, pinaagi sa tong Ginoong Kristo, pinaagi kang kinsa nakadawat kita aron sa pinasig ulit sa iya. Muna nga, if you nang gugma sa Ginoo si Muha, ang imuha lang unsay response nimo sa gugma sa Ginoo si Muha. Asya dapat we need to serve the Lord. Ang rema dyan we need to serve the Lord o magpadayon ta sa pulong sa Ginoo. Dili makatabang negatibo sa imong kinabuhi. Dili makatabang kung naman ka sa sitwasyon karon nawala na kay paglaom. Dili maoy ang pag-give up maoy solusyon sa imong kinabuhi karon kun dili ang grasya sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo. Amen. So kato lang ako ka-share karon o malindog ta. Kato no? Pwede ba kanta ko? So, familiar sa inyong kay buti-buti mo, Panginoon. Sige, kanta ta. Kanta lang. Kanta mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y naging tapat kong mamahal. Ang iyong kaaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Tinang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Atin ang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. So, na ito mga ulo. Let's pray, Lord. Thank you for this day, Lord God. Salamat karong gabi una, Lord. And I pray, Lord God, all of this, Lord God, all of these people, Lord God, nga nag-attend karon, Lord. Panalangini sila, Lord God. Protect them, Lord God, and I rebuke, Lord, the spirit of destruction, Lord God, upon his life, Lord God. Kung sa may kagian nila karon, Lord God, ikaw nagagiya kanila, Lord. Ikaw nagahatag sila comfort, Lord God. I pray, Lord God, even sila pamilya, Lord God, bless them, Lord God. Lord, gamita sila sa imong kaymayaan, Lord. Gamita ilang kinabuhi, Lord God, to glorify your name, Lord God. And I pray sa pagpauli nila, Lord God. I pray, Lord God, for your protection, Lord God. Divine protection, Lord. Cover them, Lord God. Lord, I pray, Lord God Jesus. Lord, dili ang nimo ay katapusan, Lord, kundi mo ni sunigdanan sila pagpangalagad sa imo, Lord God. Speak to your people, Lord God. Protect them, Lord God Jesus. Bless them, Lord. Give them shalom in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, palagpagan na ito si Jesus. Ako siyempre, salamat, Salamat. Kuya Dave. Kuya Dave. Okay, bayo na ito itong mga kamot para sa panalangin. Piyo nga itong mga mata. Basta mag-ampo na gani, piyo nga itong mga mata. Okay, piyo nga mga mata. Ginoong Diyos na labing gamhanan. Lord, salamat kayo sa mga pulong amo na dunggan karong gabi una. Ako mga pag-ampo o Diyos kato matanong sa tambok ayuta sa mga kinabuhi. Bisan pa man sila pangidaron, bata sila, Lord God, apan kato mga pulong ugad, mulumtad to sa ilang kinabuhi. I apply the blood of Jesus. Ilayo sila sa sakit-sakit. Ilayo may sakit-sakit, Lord God. Kaya mong dugo nagadagay-day sa mong kaugatan sa ngalan ni Jesus. The power of the cross, Lord God, kami madaugod. The power of the cross, kini mga bata mo padayon. Uban silang ginikanan sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ginoo, sa pamilya ni Sister Arlene, o God, uban kay Padre Luloy, Ginoo. Lord, padayon ang among mga pag-ampo, Diyos. Salamat sa milagro ng mindanga diyan ang panimalaya sa pangalan ni Jesus. Padayon ka makikistorya kanila. Padayon ka, Ginoo, magabukbo sa mga spirito niya ng balaya sa ngalan ni Jesus. Nagamaluwas ginatungod silang mga kinabuhi, Lord God. Nalaygon ka, Ginoo, sa katapusan. Lord, na mga kamot na kabaya, panalangin ilang mga kinabuhi. Tagbuha ilang mga pangkinahanglan. Lord, ang tanang mga bata nag-eskwela, makagraduate sila sa ngalan ni Jesus. I apply your word sa ilang mga kinabuhi. You will never leave us nor forsake us.
Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you, we praise you, and we bless you. And Lord, salamat sa Ginoo sa panimalay sa Nadila family, especially kay Tatay Innocentes Nadila. Lord, I apply the blood of Jesus kay Tatay. Salamat sa complete deliverance, complete healing sa sakit ni Tatay. Balatian ni Tatay sa ngalan ni Jesus. Kay imo panaad ka Tatay, Ginoo pinagi sa imong samad. Giayoy na nimo si Tatay. 2,000 anyos ang milabay. Musa ka na Ginoo gituhuan namo. By faith, Lord God, hallelujah. Doon na kay gina-restore, doon na kay gina-usab, doon na kay ginabag o Ginoo sa sulod ni Tatay sa pangalan ni Jesus. Imo tanan dugo gimaya pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.